Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng reading natin, ano ang totoong intention niya sa'yo? So we have two groups sa reading na to. Group number 1, King of Swords. And group number 2, Queen of Pentacles. Since general reading to, you have to use your intuition sa reading natin. Kasi always naman lago sinasabi, ikaw pa rin nakakaalam. Yan. And thank you everyone for watching our video. Maraming salamat po sa palaging panonood ng mga videos dito sa YouTube channel ko. And if bago ka lang sa channel ko, definitely welcome ka dito. Hit like and subscribe and comment some part nag-resonate sa'yo ang reading natin. We can start the reading now. Thank you everyone for watching our video. Sana makuha mo yung messages na para sa'yo. And I'll see you on your reading. I hope all of you have a blessed day. Namaste. Welcome back, group number 1. Welcome to your reading, group 1. So back tayo sa topic. Ano ang intentions niya sa'yo? Yan. So this is a general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest. So, pinili mo si King of Swords. Ngayon, kukuha tayo ng mga cards para sa'yo. You have to use your intuition. Shuffle muna tayo ng cards. Angel guides and spirit guides, tulungan mo akong i-channel a message para sa group number 1. And sana clear message. So, kuha tayo dito ng mga cards. So, yung unang card, paano ka nakikita ni person? Second card, ano masasabi natin sa person mo? Siyempre, pagtila kita. So, sasabi natin sa kanya, anything. Sa pangatlong card, ano ang intention niya sa'yo? Magkat ako ng isang card, anong possible outcome ng connection niyo? So, yung last card na yon, mapapanood yun ng mga members sa subscription. Ipopost ko siya sa pareho, sa YouTube and sa Facebook. So kung gusto mo mapanood, yung continuation, pwede ka punta sa Facebook, pwede ka mag-subscribe sa membership, or pwede din dito sa YouTube channel ko. Kahit saan, pwede. Seryoso ka, no? More lang siya continuation. Tingnan natin na. Fast forward ko. Tingnan ko. Yung unang card, paano ka nakikita ni person? Second, ano masasabi natin sa person na tinatanong mo? Number 3, ano ang intention niya sa'yo? And yung number 4, ano ang possible outcome ng connection? Yan. So you have to use your intuition sa reading natin. So pag-usapan natin itong mga cards mo. So paano ka nakikita ng person na tinatanong mo? Charming, alluring, maalaga, mabait. Mababaitan sa yung person mo. Nakita ka niya as supportive na person. Nakikita ka nga niya perfect partner sa kanya. Pwede nakikita niya na para may feelings doon, pero nahiya kang sabihan. Or nagdadalawang isip kang ipakita yung feelings sa kanya. Sinusunod mo yung heart mo all the time. Or, yun talaga, parang very emotional kang person. Iyakan. Pwede, iyakan. Ngayon, kung nakikita mo sarili mo, iyakin talaga. Ano sama? Emotional kasi si Knight of Cups yan. So, nakikita ka niya very emotional. Possible yan din ang weakness mo na nakikita niya. Parang ang weakness mo, madali kang ma-in love.
Puwede din nag-expect ka ng sobra-sobra sa kanya. Puwede din na nasasaktan ka ng sobra-sobra sa mga aksyon niya. Nagtatampo, sumasama ang loob, namumuy, palalim ng palalim. Pero nakikita ka niya as mabait ka pa ring person. Kahit na nakagawa siyang hindi maganda sa'yo or nasaktan ka niya, possible, willing ka pa rin makipag-usap sa person. Nakita ka niya as mabait, maalaga, masarap kausap, maparaan, and very loving, very sensitive. Sensitive sa pangangailangan niya. So, nagkukusa ka na lang gumawa action para makatulong sa kanya. Nakita ka niya as mabuting person. Kung naging magkaibigan kayo, nakikita ka niya as napakabuting kaibigan sa kanya. Pwede sa kang dreamer. Kung very talented ka, siguro tuntua siya sa'yo. Siguro nakikita ka niya malikot. Malikot, iba pa kayo sa upuan? Pwede. Possible. Pwede mabilis ka ma-distract. Kasi kanya ko nakikita si Knight of Cups Like pag nasa sakyan, and then may nakita ka maganda, yung attention mo, nakapokus na agad doon, nakakalimutan mo may kasama ka. Pag-aralan. Ngayon, very positive pa rin siya. Nakikita ka ni person, masarap ka usap, masarap kasama mag-travel, makikita ka niya as tahimik, parang naiilang ka, nahiya ka, pero alam niya may love ka sa kanya. Confidence siya meron. Baka alam niya crush mo siya. Ano masasabi ko sa person mo? Pabago-bago siya ng mood. Yung person tatanong mo, pakiramdam mo, para siyang iba't ibang tao. Hindi naman siya multiple personalities. Hindi naman. Parang pakiramdam mo lang. Parang iba yung ugali niya. So, like, one time, ang sweet niya sa'yo. Then, one time, parang hindi ka niya kilala. Kasi parang isang card, ang daming tao. May soulmate vibe si person sa'yo. Pakiramdam mo, isa siya sa mga soulmates mo. Pwede makulit ang person mo. Pwedeng playful. Pwede may playful side. Pwede din siya na pasaway. Pwede. Pwede ko na sabihin pasaway. Pwede din na nafe-feel mo kay person na parang may gusto siyang patunayan. Pwede sa'yo, sa mga kamag-anak niya, sa ibang tao. Parang may kinakalaban siya sa nakaraan. Pwede mo pag-aralan kung sinasabi ko. Pwedeng meron siyang naranasan sa nakaraan na bit-bit niya pa hanggang ngayon. Pwede meron siya mabigat na responsibility. Pwede makwento siya sa'yo. Or pwede din na marami siyang kwento tungkol sa kabataan niya. Kung magkakilala kayo ng maliliit pa kayo, then si person possible isang mabuting kaibigan sa'yo. Good friend. I've known you for so long, you were a friend of mine. So sa pinakamalalim, pwedeng friends kayo. Pwede. Friend of mine. Inangkin pa rin, no? Mine. Pwedeng ikaw si person mahilig sa selling, live selling, or pagbebenta, or may binibenta. Pwede. Pwedeng marami si person kakilala. Like marami siyang friends talaga, or nahahalata mo parang well-connected si person sa mga tao. Well-connected. Pwede meron siyang strict family tradition. Pwede din. Pwede mahilig siya sa mga kids or natutuwa siya sa mga bata or very playful talaga si person. Pwede din na meron pa rin siyang side na always parang napakakulit nandun. Pwede pasaway talaga si person Papakita lang dito na parang si person, someone na mahirap kalimutan. Parang pag nakikita mo si person, parang gusto mong bumalik nung panahon na bata ka pa. Like nung single ka pa, kung may asawa ka na. Or nung bata-bata ka pa, parang wish mo mag-meet kayo somewhere nung mas bata-bata kayo. Parang yan. Dinadala ka niya sa past. Pwede marami si person stories ng nakaraan. Kasi very exciting yung past niya. Pwede nung kabataan niya, bata-bata siya, paka-playful niya talaga. Pwede ang dami niyang pinaiyak. Pwede madami siya nakarelasyon. Hindi ko sasagutin yung tanong na yun. Pwede curious ka sa love life ni person. Ang Six of Cups month yan ng June. So, pwedeng pag-aralan anong connect ng June sa iyo at kay person. And normally June month, Gemini yan
Kasi kung feeling mo parang dalawang personality ang person mo. May side siya na parang hindi ka kilala. Lalim siya sabi ko, no? May side si person na parang hindi ka niya kilala. Parang feeling mo hindi ka niya kilala. Or parang hindi ka niya pinapansin. Pero may side si person na love ka. Parang dalawang side talaga siya. May pag-aralan, ano kaya yun? O sa mga amateur reader. Napapansin ko lang na parang may mga side ng personality ni person na hindi mo talaga maintindihan. Na hindi mo ma-accept nandun. So kahit close kayo, napapansin mo na may times na parang hindi ka niya pinapansin or dinededma ka niya talaga. Pero pag pinansin ka niya, parang nabubura lahat ng kasalanan niya. Pwede someone siya sa nakaraan. Kasi Six of Cups nakaraan yan ah. Pwede ex mo si person, dati mo karelasyon. Pwede din dating kaibigan mo, childhood friend, or dating nakasama mo sa isang activity, or pwede din sa dati mong trabaho. Umaangat lang na isa siyang napakakulit na tao. At napakalikot. Ay, siguro kapasto ko. Halata ko lang ah. Pwedeng hindi komportable si person pagkasama ka. Like, naiilang siya pagkasama ka. Parang hindi siya mapakali. Pwedeng kabado. Possible. Pwede nakikita ni person sarili niya, hindi siya enough para sa'yo. Baka meron ka makitang iba na mas bagay sa'yo. Baka nag-expect si person na baka marami kang choices, marami kang pinagpipilian. May possibility. Ngayon, tingnan natin yung next card. Tingnan ko. Anong intention niya sa'yo? Ace of Cups. Pero yung intention ni person sa'yo is mag-open up. Sabihin niya nararamdaman niya. Maganda yung Ace of Cups siya. Gagaling siya sa pure intention. So gusto niya lang sabihin sa'yo na feel niya. Pwede mag-confess. Pwede magparamdam. Pwede mag-hi. Kasi ang Ace of Cups more lang siya innocent. Positive. Ang intention niya. So parang gusto niyang mag-connect sa'yo. Kung di ka nakikita, pwede intention niya, gusto ka niyang makasama, gusto ka niyang makita, gusto niyang pag-usapan niyo nangyari sa nakaraan. Reminiscing, pwede. Binabalikan yung memories sa nakaraan. Pwede din na kung nagkatampuan kayo, mag-sorry. Parang intention ni person, ipaliwanag yung side niya sa'yo. Kung anong nangyayari sa kanya. Pwedeng gusto niya din na malaman yung nararamdaman mo sa kanya. So more ito, ipahayag niya sa'yo nararamdaman niya. Sabihin, iparamdam, ipahiwatig. Lalim ng Tagalog, no? Pwedeng gusto niya talagang i-confess. Intention niya, maging close sa'yo. Maging close ulit sa'yo. Mapalapit sa'yo. Or gumaan ang loob mo sa kanya. Gusto niya makuha ang tiwala mo. Unti-unti magtiwala ka sa kanya. Nandun yung possibility. Ngayon, mag-attend messages galing kay person. Tingnan na. Spirit team, intention. I pray for love and I found love. Tingnan. We could be in love. Puro love, no? We could be in love. I will be your number one fan. Number one fan. Sino ba tong person tinatanong mo? Bakilala to ah. Wish natin. Sana makasama kita mag-travel the world. Pwede isa ang pangarap ni person. Pwede gusto niya sabihin sa'yo. Gusto niya mag-travel, mamasyal. Gusto kanya makasama. Pwede gusto kanya makasama mamasyal. Kung hindi man sa ibang bansa, pwede sa mga simpleng lugar lang. Please give me one more chance. Pwede intention niya humingi ng one more chance. Ngayon, kung bibigyan mo siya isang chance, isa pang chance, ulit, ikaw nakakalam. Baka si ex mo to eh. Kung bibigyan mo siya ng pag-asa na bumalik sa life mo, wala kung pinapayo yan na, mag-aralan mabuti, ang desisyon na sa'yo.
Diba? Kung sasagutin ko lang tanong, mama ng intention ni person, pwedeng nandito sa mga messages na kuha natin. Pinakamataas na possibility, yung huli. Humingi siya ng one more chance. Mabago niya yung pagtingin mo sa kanya. Kung nagalit ka sa kanya at nakita mo siya as parang moody or babago-bago ng isip or gusto niyang bumawi sa'yo. Gusto niya ipakita sa'yo, nagbago na siya. Ngayon, ikaw pa nakakilala sa person kasi sabi ko nga, may possibility na si person, may side siya na parang nagbabago-bago ang moods niya. So, meron din something sa family niya. So, possible, nandun ang issue niya. More sa family. Kung ano meaning sa'yo na salitang family. Kung general lang, kung sagutin lang natin ang tanong, anong intention niya? Pwede humingi ng sorry sa'yo. And humingi ng one more chance. Magkad lang tayo dito ng payo. And then, titingnan natin yung last card. Your dreams need a practical plan. Pwede isa kang dreamer. Anong payo yan sa'yo ng spirit team? Kung mataas ang pangarap mo, pwede ka mag-focus sa plano mo sa life, kung ano yung pinaka-plano mo. Pwede makatanggap ka ng offer. Pwede. Pwede nakikita ni person na maraming possibilities na go-open up sa'yo. Parang ang intention niya is magkaroon ng plano na makausap ka at humingi ng one more chance. If nakasubscribe ka sa YouTube channel ko or sa Facebook page ko, mapapanood mo yung continuation ng reading na to. So, kung gusto mo mapanood yung last card, pwede kang mag-subscribe sa YouTube channel ko or pwede din sa Facebook page ko. Ang sasagutin nating tanong sa last card, ano ang possible outcome ng connection? Yan. But thank you everyone for watching the video. If gusto mo ng personal reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede mo din akong i-follow and message sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Sana nakuha mo messages na para sa'yo sa reading natin Group 1, and sana makagawa pa ako ng madaming readings in the future. Thank you for watching our video. I hope all of you have a blessed day. I'll see you on our next reading. Namaste! Welcome back, group number 2. Welcome to your reading group 2. So back tayo sa topic, ano ang totoong intentions ni person? Yeah, so this is a general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest. So shuffle muna tayo ng cards. Angel guys and spirit guys, tulungan mo ko i-channel a message para sa group number 2 and sana clear message. So, kuha tayo ng 4 cards. Yung unang card, paano ka nakikita ni person? Yung pangalawa, sino si person? Or ano masasabi natin sa kanya? Yung pangatlong card, ano yung intention niya? And yung last card, anong possible outcome? So, yung last card, mapapanood ng mga members sa YouTube channel ko. Sa mga members ng Lalisa Superstars, and mapapanood din ng mga nag-subscribe sa Facebook page ko. So, kung gusto mo mapanood yung continuation, and gusto mo mag-subscribe sa Facebook page ko, punta ka lang sa Facebook page ko, Lalisa Taro, or pwede din dito sa YouTube channel ko. Pwede ka mag-subscribe sa membership dito sa YouTube channel. Thank you sa mga nag-subscribe sa Facebook and sa YouTube channel ko. Ngayon, fast forward ko sa part na to. Kukunin ko muna yung mga cards mo. Tingnan natin. Start tayo sa first card. Paano ka nakikita ni person? Nakikita ka ni person na focus ka sa nawala, lost. So ngayon, kung nakarelasyon mo siya, nakikita ka niya parang napaka lungkot, disappointed, pwedeng galit sa kanya, pwedeng nakikita ka niya parang matigas ang ulo mo, parang ayaw makinig sa kanya.
Nakikita ka niya na feeling mo nagsasuffer ka or meron kang matinding pinagdadaanan. Kung meron kang matinding pinagdadaanan sa time na reading, obvious naman ang payo ko, may mga tao na pwedeng makatulong sa'yo kung feeling mo parang lost, parang disappointed ka sa connection. Hindi ka nag-iisa. Pwedeng ganyan ka nakikita ni person na parang ina-isolate mo yung sarili mo. Pwedeng inilalayo mo ang sarili mo sa kanya. Karamdam niya na parang ang layo mo. Ayaw mo siyang mapalapit sa'yo. Pwede mataas ka sa boundaries. Nami-misinterpret lang ni person. Nami-misinterpret lang niya yung boundaries mo. Akala niya, malungkot ka, niisip niya baka disappointed ka. Pwede naisip niya baka bitter ka sa nangyari. Nandun yung possibility. Pwede naisip niya lost ka ngayon, hindi mo alam kung anong gagawin. Or namimiss mo siya. Ngayon, kailangan pag-aralan, ba't ganito mindset ni person? Pag-aralan mabuti, nakita ka kasi niya parang malungkot eh. Nakita ka niya parang nanghihinayang sa nangyari. Or nagsisisi. Ngayon, kung may kasalanan ka sa person tinatanong mo, wala masama na mag-sorry. Kung meron. Ngayon, kung wala naman, hayaan mo siya. Napangitila kita. Baka kasi siya yung nagdadrama doon, no? Napangitila kita. Minsan ganyan na. Pag nasasaktan tayo, minsan in denial eh. Pwede nasasaktan si person in denial. Kaya feeling niya ikaw ang nasasaktan. Ikaw ang disappointed. Ikaw ang nanghihinayang. Ngayon, kung magkaaway talaga kayo, lagi ko naman pinapaya na pag hindi kayo nagkasundo, ito yung best time na magkaroon ng time apart para mas malaman ano ba nangyari, para magkaroon ng evaluation, mapag-aralan. Hindi lahat ng tao pumapasok sa buhay natin is meant to stay. Diba? May mga tao na binibigyan tayo ng big lesson. Minsan yung biggest heartbreak natin, yun din ang biggest strength natin bilang tao. Dahil sa heartbreak na yon, lalakas tayo, mas magiging matatag tayo sa hamon ng buhay. Pwede nakikita ka ni person napakaseryoso. Pwedeng alam niya, saktan ka na. Nasaktan ka ng paulit-ulit sa love. Pwedeng guilty siya, talaga. Eh nakikita niya na sasaktan ka. So, pwedeng sa pinakamalalim, ayaw niyang tanggapin na nakapagbigay siya sa'yo ng heartbreak. Hindi niya siguro ina-accept na nasaktan ka niya. Or kung alam man niya nasaktan ka niya, wala siyang gustong gawin para baguhin yon. Hindi niya alam siguro talaga kung paano makakabawi. Or si person mismo, ina-isolate niya sarili niya sa'yo. Card kasi ang 5 of Cups ng depression or sadness. Hindi naman natin tinatanggal yan Diba? May mga tao na dumadaan sa extreme sadness. And minsan naapektuhan yung mga taong nasa buhay niya. Minsan, pag feeling natin na parang wala nagmamahal sa atin, pinupush natin mga tao palayo. Ang payo ko lang, kung nagre-resonate ka sa message ng card na to, ang payo ko sa'yo is magkaroon ng time para sa sarili mo. And forgive yourself kung may mga pagkakamali nangyari. Kung may guilty feeling, palayaan mo sarili mo doon. Ngayon kasi person na nakaka-feel ng guilty feeling, naman, open mo yung heart mo sa pagpapatawad. Mas maganda pa rin yun Diba? Kasi masarap mabuhay sa mundo na magaan ang pakiramdam na wala kang tinatapakang ibang tao. Ngayon, pag-usapan natin si person, yung card number 2. Palaaway. Ayusin ko ang pwesto ko. Ayusin ko lang Ang 5 of Swords kasi, card ng awayan. So, si person, lagi mo nakakaaway. Pwede nakaaway mo si person. Mataas dito nakaaway mo. Hindi lang to basta awayan. Awayan talaga to na may sumbatan, may masasakit na salita, may batuhan ng sisi. 5 of Swords Card ito ng division, na hindi kayo magkaintindihan ng tao. Hindi mo makita kung saan siya nanggagaling. Nahati talaga kayo. Nakita lang dito, isa siyang tao na ayaw niyang ibaba ang sword. Meaning, ayaw niyang mag-sorry. Pwedeng ayaw niyang humingi ng dispensa sa nangyari. Ayaw niyang tanggapin na pagkakamali niya talaga. Pwede din nananatili si person na mailap. Pwedeng dumidistansya siya. Isang tao na possible madaming pinagdaanan sa buhay. Pwedeng very chaotic pagdating sa love life.
Pwede may mga nakaaway siya na past relationship niya, yung mga past lovers niya. Pwede. Pwede din na isang tao na very complicated ang love life. Like may mga tao sa past niya na nang-aaway din. Ano sample nito? Ito yung mga ex-wife, mga ex-girlfriend, ex-boyfriend. Pwede. Or feeling mo may kaaway ka sa connection na to, or may karibal. Yung possibility. So, isang tao na parang feeling mo, ang dami mong karibal kay person, ang dami mong kaaway, ang dami nagagalit sa'yo, or ang dami makakaaway dahil sa kanya, or ang dami mo na talagang inaway dahil sa kanya. Marami ka nakaaway. Pwede. Ang 5 of Swords 10 card dito ng parang challenge. So, very challenging na person. Basta man challenging, parang ang hirap niya mag-open up. Ang hirap hulihin ang loob. Hindi mo alam kung sa kalulugar. Parang ito yung connection na ang hirap ipaglaban kasi parang laging feeling mo talo ka sa dulo. So parang siya yung person na mahal mo or may feelings ka, ang hirap niyang ipaglaban. Hindi ka niya binibigyan na rason para ipaglaban mo siya. Ito yung napakatigas siguro ng loob ni person. Napapansin mo na parang natitiis ka niya. Tinitiis ka niya. Or talagang iba mindset ni person, di kayo nagko-connect sa mindset. Pero nakikita ka niya as more open ka sa pag-ayos ng relasyon. And siya minsan parang nahihirapan. Pwedeng gusto ni person lagi siyang panalo. Ayaw niyang papatalo. Pwedeng ayaw niyang magpatalo eh. Kung ano meaning na magpatalo. Meaning kung nag-aaway kayo, pwedeng ayaw niyang magpatalo. Ayun yung feeling na hindi siya nananalo sa mga awayan. Or pwedeng may winner's mindset sa person. More focus siya sa ginagawa niya, more focus siya sa pagkapanalo sa buhay. Or mayroon siyang gustong patunayan talaga. Pwedeng matagal na niyang tinatry patunayan sa sarili niya. Siguro sa pinakamalalim feel ni person para natatalo siya sa laban ng buhay. Napapahiya siya sa'yo. Pwede kasi dami yung sinabi, kulang siya sa aksyon, or wala siyang maipakitang pruweba na magaling talaga siya. Pwedeng nanghihina si person sa self-confidence. Pwedeng pakiramdam niya, hindi to on time para harapin ka. Kasi parang natatakot siya sa energy mo. Pwedeng feeling niya, may mali siya nagawa na kailangan niya muna magbago bago bumalik sa buhay mo. Parang dami niya lessons na kailangan matutunan. Pwedeng paulit-ulit nangyayari sa life niya. Ang pwede ang dami niya unfinished businesses. Hindi lang sa'yo, sa ibang ex or sa ibang karelasyon. Pwedeng very challenging ang connection mo sa person na to. Away bate, love and hate. Pwede nagkakaaway, hindi nagkakasundo. Pwede marami din tao na i-involve. Pwede. Nagnadadama yung ibang tao sa awayan nyo. Impossibility. Pwede mataas ang jealousy, selosan, sa connection. Pwedeng very jealous si person or ikaw ang very jealous. Pwede nagpa-power struggle kayo ni person. Gusto nyo malaman sino ang masusunod sa relasyon. Bigyan lang kita ng interpretasyon ko sa card. Ngayon, sa number 3, andito intention na. Ano intention ni person? Ang intention niya is kung may boundary ka, makross ang boundary. Kung ano meaning nun. Meaning kung, let's say lang, kung friends kayo, di kayo magka-partner, ang intention niya, cross the boundary. So, pwedeng, kung friends kayo, maging MU, yan. Impossibility, more lang i-cross niya yung boundary. Ngayon, kung magkaaway kayo, more, i-test niya kung pwede pa ba siya makabalik sa life mo. Pwede ding, ang intention niya is, mawala ang galit mo. Sa kung anong paraan, mawala ang galit mo sa kanya. Si Queen of Swords na yan Pwedeng, ginagamit niyang isip niya, pinag-aaralan niya mabuti, saan kaya maganda dumaan. Pwede intention niya magpakita sa'yo. Pwede intention niya din is harapin ka talaga. Si Queen of Swords din, minsan the mother din siya. So, pwedeng importanteng tao to sa life ni person. Pwedeng mother, pwedeng ex-partner. Anong intention niya? Pwedeng intention niya is silayo ka sa isang feminine. Or sabihin natin protektahan ka, nandun yung possibility. Isa pang possible intention niya is honest communication.
Meaning, sagutin yung mga tanong na gusto mong itanong sa kanya. Magpakatotoo. Ay finally, bakasan na yung mga awayan. Or sabihin na yung talagang nangyayari. Kung may pinagdadaanan si person, pwedeng ang intention niya is sabihin sa'yo ang totoong nangyayari sa kanya. Magpakatotoo. Pwede din umamin sa kasalanan. Kung meron man. O isa man, it's a general reading, so you have to use your intuition. Kapakita lang dito na gusto ni person i-cross ang boundaries, kung may boundaries doon. Or gusto din niya na magpaliwanag, kung may mga dapat ipaliwanag. Kung may awayan na nangyari, parang gusto niyang maging honest sa'yo, kung ano talaga yung totoong nangyari. Kung may kasalanan si person, gusto niyang gawin ng tama. Kasi si Queen of Swords, pwedeng pinayuhan siya ng isang Queen of Swords na ayusin ang buhay niya. Or pwedeng nakikita ka niya as Queen of Swords. Meaning, nakikita ka niya as matalinong babae. Alam mo ang gusto mo. Bibigyan lang kita interpretasyon. Pero nakikita ka niya as matapang kang tao. Alam mo ang gusto mo, pinaglalaban mo ang gusto mo. Nakikita ka niya as hindi ka titigil hanggat di mo nalalaman ng totoo. Kung ano mo meaning nun. Para kasing may something sa katotohanan. Ngayon, mag-time messages galing kay person. Itatanong natin intention. Spirit team, ano ba intention ni person? Mag-sorry. Mataas, mag-sorry. I'm sorry. Accept ko kung galit ka sa akin. Person pala away. Wala akong judgment ha. Tayo lang ang may alam. See? Kung may intention siyang i-share sa'yo isang bagay na kayong dalawa na nakakaalam, magsabi siya sa'yo ng mga sikreto. Or sabihin sa'yo yung totoo. Talaga, sa'yo lang. Busy lang talaga ako ngayon. Pwede napaka-busy niyang person. Pwede. And, your eyes speak to me. Kaganda siya sa eyes mo. Or possible, gusto niya talagang sabihin ng totoo. Mag-sorry and sabihin ng totoo. And tanggapin. Accept. Kung may kasalanan siya. Accept niya siguro kung galit ka. Natatanggap niya kung galit ka sa kanya. Siguro aminado si person may kasalanan siya sa pinakamalalim. Accept niya kung galit ka sa kanya. Bigyan ka ng payo dito sa connection. Surrender to the divine. Pwede ka mag-let go, pansamantala, mag-focus muna sa sarili mo. Surrender to the divine. Papakita lang dito, intention niya, more itama yung mga pagkakamali. Mag-sorry. Dito mataas mag-sorry ang intention. Or, makipag-usap sa'yo ng heart to heart. So, isang intention niya siguro i-trigger ka para magalit ka na talaga. Lumabas na talaga yan. Sama ng loob kung meron. Parang gusto niya finally magkaayos na kayo or mapag-usapan yung mga bagay na hindi niyo napapag-usapan. Magkaroon ng linaw. Ngayon, kung mag-usap kayo ni person, ang payo ko, magkaroon ng space na safe kayo magpahayag ng nararamdaman. Na kayong dalawa lang. Sabi niya dito tayong dalawa lang ang may alam. So, pwede makita kayo sa isang place sa kayong dalawa lang nakakaalam. Or marami kayong secret ni person. Marami kayong mga tinagong mga sikreto na kayo lang nakakaalam. Pati alam ni person na kung ano man yung mga sikreto nyo hanggang ngayon tinatago mo pa rin. Na feel niya na isa kang tao na mapapagkatiwalaan niya. Parating call ko na tayo. Wala siguro ako add sa reading, group number 2. Let me know na lang sa comment kung nag-resonate sa'yo reading natin. If gusto mo ng personal reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And sana makagawa pa tayo ng maraming readings in the future. Kung gusto mo mapanood ang continuation ng video na to, pwede mo ito mapanood sa Facebook page ko kung nakasubscribe ka sa membership or pwede din dito sa YouTube kung naka-member ka sa Lalisa Superstar.
But thank you everyone for helping me grow my channel. Sana kuha may messages sa para sa'yo sa reading natin. And sana makagawa pa tayo ng maraming readings in the future. I'll see you again on our next reading. Namaste!